So, ganun yung feeling niya each time. I dread chemotherapy. It's something I don't wanna do again. Parang wag naman pulhod dahil hindi ko talaga kaya na nagawin siya. It was so it was so hard for me to do. Tapos ang problema pa dun pati, wait, pa-jump na ako, pasensya na kasi nga yung hindi ko ma-collect yung mind ko tungkol sa memory dahil nas, I, I'm getting stressed just recollecting ko ano yung nangyari sa akin. So, ang nangyayari, chemotherapy, okay, ngayon gagawin, 21 days pahinga, within 21 days mahina ka nun, on and off, mostly on, mahina talaga. Tapos yung 1 week mo, medyo okay yung katawan mo nun, tapos magkikimo ka na naman. Pero apart from that, bukod doon, di ba may swero na ako na chemotherapy? Meron din akong chemo pills na tinitake, kasabay nun, everyday yon. Yung chemo pills ko, I had to take them everyday. 7 tablets yon. So that's a total of 3,500 milligrams a day ang tinitake ko. Every month yun, araw-araw, 3,500 milligrams. Bukod pa dun yung anti-hilo na gamot, anti-suka, and yung isa anti-allergy, something yata, or parang may maalox so parang maaasim kasi yung tiyan mo. So, ayun, kaya doble yung hirap sa katawan ko kasi nga sinaswero na ako, tapos everyday nagkikimo pa ako na pills. So, iba yung naging epekto niya sa akin. Hindi ako makahawak ng malamig, sobrang sakit sa kamay ng malamig. It's the same sensation as holding fire or touching fire. Ganon. Pagka yung mapapasok ka, diba? Ganon din yung feeling kapag mahawak ako ng malamig na tubig. So, bawal. Pati uminom bawal. I tried it once. Para kang umiinom ng, I don't know, di ba naman ako nakainom ng bubog, parang binububog yung lalamunan ko sa sakit pag umiinom ng malamig. So, yun yung nararamdaman ko at the time. Tapos, magigising ako in the middle of the night dahil nagda-diarrhea ako. Everyday yung diarrhea na yon. For the first few months, I think mga 4 months ako nag-diarrhea. Everyday yun. Parang nung first month ko, parang naka 20 plus yata ako na toilet. Kaya nag-online pa ako na, how do you call that? Nagpatingin pa ako sa doctor online. Dahil nga, it was too much. As in 21 times ako nag-toilet. Wala na akong mailabas. Wala na akong mabubuga. Yun. So, ayun, 8 sessions yon. Bilangin nyo lang kung gano'ng katagal yung nagtagal. Basta, every 21 days yung chemo ko. Pero 30 days, ang take ko ng oral chemo. Yun. Tapos, nung natapos yung chemotherapy ko, yung kamay ko, nagkaroon ako ng neuropathy. Natapos yung chemo ko, ang natapos lang na chemo is yung ano lang ha, yung pills lang. I mean yung swero lang. Dahil susunod naman doon, yung, how do you call this? Susunod naman yung radiation. Pero yun, after na natapos yung chemo ko, nagkaroon ako ng neuropathy, as in yung kamay ko halos walang pakiramdam. And yung feet ko, wala rin pakiramdam. Parang, mahilig pa naman ako mag-walking, yun yung exercise ko. Na out of balance na ako lagi. And nakakabasag or nakakahulog ako ng mga bagay. Kaya itong phone ko na to, marami na siyang crack, malapit na siya masira kasi I kept dropping it dahil hindi ko alam kung mahigpit ba yung kapit ko sa kanya or not. So I kept dropping it. Tapos nakabasag rin ako ng baso, muntik na ako makabasag ng bowl dahil hindi ko alam if I'm holding it right or not. Dahil nga, yung sensation ng kamay ko nawala. Until yung feeling ng kamay and feet ko parang ano yung pins and needles, yung parang tinutusok siya na marami pag kayo nangangalay ka. Sa akin, ganun yung pakiramdam niya 24/7 after chemotherapy to.
Yun. So, up until now, ganun pa rin yung pakiramdam ko, unfortunately. Nag-improve ng konti, hindi na ganun kalala na parang kinukuryente kami ko sa pins and needles. Pero still, yung sensation niya is not back. Parang pag humawak ako ng pillow, hinawakan ko yung skin, hinawakan ko yung face ko, hinawakan ko yung any object, they all feel the same. Kaya pag dumudukot ako sa bag ko, di ba normally pag dumudukot ka sa bag, okay, I'm holding a key. Okay, alam mo yung shape, alam mo yung hawak mo, ito yon. Hindi ko ma-distinguish maigi. Tapos hindi ako makapagsara ng butones. So kailangan kong, balikan natin sa bag, kailangan ko siyang ilawan para makita kung ano yung hinahanap ko. Kasi hindi ko na siya makapa, dahil hindi ko na alam kung ano yung hawak ko. Because nawala yung sensation niya. And yung butones ko, nahihirapan na ako magbutones. So I had to buy a lot of black shirts sa pagpapa-hospital ko dahil nga ulit-ulit na yung damit ko na I didn't want to think about wardrobe habang nagpapagamot, habang nagpapa-treatment, di ba? Parang gusto ko na lang na wag na isipin ko ano pang dapat ko isuot. Lalo na frustrate na nga ako dahil nahihirapan ako mag-zipper, nahihirapan ako magsuot ng pantalon na may butones, nahihirapan ako magsuot ng polo dahil hindi ko maramdaman yung butones ko kung ipapasok siya. So mahirap talaga. I mean, subukan nyo magsuot ng gloves na makapal na gloves, yung parang pang winter or pang motor na makapal ha, tapos magbutones ka. Ganun yung feeling ng kamay ko, hindi niya ma-feel yung butones, hindi niya ma-feel a lot of things. So yun yung naging effect sa akin ng chemotherapy, unfortunately, and sana maging okay na. So susunod naman doon is yung after ng chemotherapy, kailangan ko pa rin ng radiation. So, to be continued. Ang haba, no? Pero, ganun talaga. Gusto kong ikwento lahat. So, to be continued.